Itong mapagkamalang manananggal o di kaya ay Bro. tiktik. Stop showing me pictures of that, bro. I can't keep seeing that, bro. It's gonna mess with me all day. Nakagigimba. Oh. That is creepy, bro. Yo. Philippine animals commonly mistaken as ghouls and demons. Bro, excuse me? Please no, Philippines. I've already been to the Philippines, bro. I don't need to go back multiple times with this in mind, okay? Please don't do this. But y'all link this over, so I'm excited to check it out. It's a kind of old video, not really. But regardless, I'm excited. Come join me. Let's go. Panike, nasing laki ng tao, asong sigbin, at mga sirena. Imagine. Ilan lang yan sa mga hayop na tampok natin for today's I episode. just see his nuts. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 hayop na madalas na napagkakamalang aswang o di kaya ay halimaw. Ang Pilipinas kasi ay tahanan ng ilang libong species ng hayop na hindi kilala o napag-aaralan ng publiko. Dahil dyan, maraming Pilipino ang nag-aakala na ang hayop na kanilang What was namataan that? ay isang uri ng halimaw. Bago tayo magsimula, ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa listahan ay ang mga giant fruit bat. Naging viral sa internet ang mga Oh, larawang ito noong 2010 na pinagkaguluhan at nagbigay takot sa maraming netizen. Stop, bro. Sa unang tingin, aakalain mong kasing laki ito ng mga tao. Mas lalong kinilabutan ang mga Pinoy nang malaman na sa Pilipinas kinunan ang mga litrato. Gaya ng paniking ito na nahuli ng mga sundalo somewhere in Mindanao kung saan makikita na may lapad na 6 feet ang pakpak. Oh, come on now, bro. Kahit sa ibang bansa, ang mga paniki ay Yeah. matagal nang naiuugnay sa black magic o di kaya ay sa aswang na nagkatawang hayop. Tingnan mo na lang ang pakpak. Parang pakpak ni Jeepers Oh, Creepers. come on, bro. Kung tutuusin, wala naman tayong dapat ikatakot sa mga giant fruit bat dahil tanging prutas lang naman ang kinakain nito at wala silang interes sa dugo o di kaya ay karne. Next on our list ay isang hayop na What maski is ako ay kikilabutan kung makikita ko sila sa gubat. Ito ang mga flying lemur Okay. o mas kilala sa pangalang kagwang. Makikita ito sa Mindanao at ilang isla sa Visayas. Ang mga kagwang ay arboreal at palaging makikita sa taas ng puno. Upang makalipat sa kabilang puno, lumilipad ito sa paraan ng gliding. Yeah. Dahil sa kanilang kakaibang paraan ng pagpapadula sa ere, maraming Pilipino ang nag-aakala na ang hayop na kanilang nasaksihan ay isang aswang. Mukha kasi silang What? aswang na maninila sa taas ng puno at naghihintay ng Okay, mabibiktima. stop. Gaya ng giant fruit bat, This is ang cute. kagwang ay kumakain lamang ng prutas, bulaklak at dahon. Yeah. Napakalinis na diet para sa isang hayop na napagkakamalang aswang. Ang sigbin ang isa sa pinakasikat na anyo ng halimaw sa rehiyon ng Kabisayaan. Maraming espekulasyon na ang sigbin ay isang hayop na hindi pa natutukoy ng Oh, otoridad. come on, bro. Pero kung tatanungin ang mga eksperto, ang mga Philippine witch dog ang sospek sa alamat ng sigbin. Mas kilala sa tawag na asong gubat, ang mga witch dog ay bihasang namumuhay sa kabundukan at masukal na kagubatan. Sa kanilang abilidad at galing sa pag-akyat ng puno, kayang-kaya nilang humuli ng ibon na paborito nilang kainin. Madalas din itong humuli ng manok o anumang maliit na hayop dahil sa kanilang predatory instinct. Wow. Ngayong 2021, Oh! halos wala nang naitatalang pag-atake ng sigbin sa mga alagang manok sa rehiyon ng Okay. Visayas. Sa tingin ko, ito ay dahil sa ang mga sigbin ay nakahanap na ng bagong tirahan sa piling ng mga tao. Ano sa tingin mo? Ang mga asong gubat ba ay ang kinatatakutang sigbin? Halos lahat ng sinaunang komunidad sa Pilipinas ay may istorya ng malaking ibon na Yeah. nagbibigay takot at pangamba sa sinumang makakakita. Kung ako ang tatanungin, ang suspect sa malaking ibon na to ay ang woolly-necked stork. Ito ay may taas na 3 talampakan at wingspan na Look at that thing, 5 that's beautiful. talampakan. Dahil sa kakaiba nitong laki kumpara sa mga ibon na karaniwang makikita sa gubat,
Madalas itong mapagkamalang manananggal o di kaya ay Bro. tiktik. Stop showing me pictures of that, bro. I can't keep seeing that, bro. It's gonna mess with me all day. I can't be seeing this thing. Like, look at it. Even if this is like, oh, it's a drawing or it's a thing, like, ugh. Please no, bro. And like you can see it came from the fingers. Look, each finger became. Stop it. Kung hindi mo pa naririnig ang kanilang huni, narito ang kanilang audio recordings. Nakagigimba Oh. That is creepy, bro. Yo. ang kanilang huni, lalo na kung hindi ka sanay sa ibong ito. Ano sa tingin nyo guys? Ito kaya ang suspect sa kinatatakutang tiktik? Gusto kong marinig ang inyong opinyon o kung meron man kayong personal experience sa kinatatakutang higanting ibon. Ang dagat na ata ang pinakakinatatakutang lugar dahil Yeah, sa dami ng it's still- sekreto at misteryo na bumabalot dito. Isa na dyan ay ang sea monsters Stop, na stop, hindi stop, pa stop, lubos na My worst napag-aaralan ng nightmare. mga siyentipiko. Ang pinakasikat na sea monster na pwede mong makita dito mismo sa Pilipinas ay ang mga oarfish. Sa unang tingin, aakalain mong sila ang maalamat na sea serpent na kayang kumain ng tao. Ang katawan nila ay kayang humaba ng 18 feet at tumimbang ng 300 kilos. That's crazy. Madalas itong masaksihan sa ilang probinsya gaya ng Surigao at Misamis Oriental. Kung tutuusin, wala itong peligrong dala sa mga tao dahil tanging zooplankton at maliit na isda lamang ang kaya nitong kainin at hindi ang mga tao. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Medyo nakakapuyat gumawa ng video pero inspirado ako sa pagpapatuloy dahil sa mga taong nanonood tulad mo. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Maraming Thumbs up. salamat sa pag-subscribe. Thumbs up when it's Kung palagi thumbs kang up. nanonood Nice ng one, YouTube. kapuso mo Jessica Soho, malamang ay pamilyar ka sa susunod nating bida. Ito ay ang Asian Coel. Yo. Ayon kasi sa mga residente ng Duero, Bohol, sa tuwing maririnig nila ang huni ng ibon na to, may kakambal daw na kamalasan o di kaya ay kamatayan sa sinumang makakarinig. Dahil dyan, marami ang bumubugaw o pumapatay ng No. ibon na to upang hindi magkatotoo ang kanilang haka-haka. Kahit ilang beses nang pabulaanan ng mga siyentipiko ang kwentong bayan na to, Yeah, of course. marami pa ring residente sa liblib na lugar ang naniniwala sa kwentong ito. Ano sa tingin nyo guys? Totoo kaya ang kwento tungkol sa mga ibong ito? Let me know in the comment section. Next on our list ay ang hayop na madalas pagkamalang sirena. Sila ang mga dugong. Oh, Minsan nang nagkalat Oh. sa buong Pilipinas ang lahi nito ngunit ngayon makikita na lang sila sa piling lugar. Madalas silang pagkamalang sirena dahil sa buntot nito at sa kanilang cute na muka. Masama ito para sa mga dugong dahil maraming probinsya Oh, hell ang no. naniniwala sa istorya na ang sirena daw ay pumapatay ng mga tao. Nagriresulta ito sa malawakang pagpatay at paghuli sa mga dugong No! na nagriresulta sa pagbagsak ng kanilang populasyon. Nakakalungkot isipin na dahil sa fake news, maraming inosenteng hayop ang pinapaslang dahil sa maling hinala. Ang Well, susunod not sa anymore, ating right? listahan ay isa pang isda na napagkakamalang halimaw sa laki. Ito ang mga giant mottled eel. Sa lawa ng Lakewood, Zamboanga, kinatatakutan ang lahi ng giant eel dahil sa Oh kakayanan my. daw di umano ng mga giant eel na magpataob ng maliit na bangka at hugutin pa ilalim ang paa ng mga lumalangoy. Sa ganitong kwentong bayan ay mabilis na kumakalat at nanganganak ng iba't ibang bersyon. Pero kung tatanungin ang mga eksperto at siyentipiko, mukhang napaka-imposible na ang giant mottled eel ay aatake sa tao. Maliit na isda at alimango lang kasi ang kaya nilang kainin at kung tutuusin, sobrang mailap ang mga isda na to sa paglapit sa tao. Oh, of course. Ang susunod ay ang hayop na maliban sa pinangingilagan, mas madalas ay inuulam. Ito lechon. They're making lechon. ang mga Philippine warty pig o mas kilala bilang native na baboy ramo.
Matapang ang mga hayop na to, lalo na kung hindi mo irirespeto ang kanilang privacy. Yeah. Ang mga baboy ramo ay nagtataglay ng matulis na ipin Sheesh. sa magkabilang pisngi na ginagamit naman nila pantaboy sa mga kalaban. Madalas ay may maririnig kang kwento-kwento sa probinsya tungkol sa malaking baboy na kulay itim at nanlilisik ang mata. Dahil dyan, madalas na pinapatay ang mga baboy ramo dahil daw sa No. ito ay ang kinatatakutang aswang. Ano sa tingin nyo guys? Nakakita na ba kayo ng higanting baboy katulad ng sa pelikula? Hey, get your ass I-comment beat. mo na yan sa baba at promise, magre-reply agad ako. Last but not the least ay ang mga kwago. Oh, they're Kung beautiful. naglalakad ka sa madilim na kagubatan at maririnig mo ang Creepy. boses ng mga kwago, hindi ba't kikilabutan ka rin? Ang mga kwago ay nocturnal at nagahari tuwing gabi. Yeah. Malaki ang kanilang mata at napakatulis kung tumitig. Kaya din nilang ikutin ang Yep. kanilang ulo na para bang sa exorcist. Okay. Ang mga kwago ay madalas na naiuugnay sa masamang espiritu na may dalang kamalasan sa sinumang makakakita. Dahil dyan, madalas itong pinapatay o di kaya ay binubugaw palayo. Please comment down below kung nakakita ka na ng kwago Yeah. at kung nakaramdam ka ba ng takot o pagkamangha. Yo, dope video. You guys let me know what you think of this video. Which ones actually scared you maybe growing up? Which ones do you still believe regardless of him even showing the animal? Which scary folklore, demon, ghoul, whatever it is in the Philippines really scares you guys, bro? A lot of them still scare me. Even some of these animals, like they're very beautiful in nature, but some of them just don't come around them, bro. Especially in the water. Water is my fear. Like I love swimming. I love the beach. Being Brazilian, the beach is like a big thing. I'm always out in the sun. Love that. But going deep underwater, when you start reaching this territory of like, I don't know what's down there, let's not go. Like, no. You know what I mean? Regardless, I love you guys. Let me know your thoughts in the comments below. Till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end. Really?